Amen. Muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat at tayo ay patuloy na nakapag-aaral sa salita ng Diyos at isang kagalakan sa akin na makakasama ko kayo sa muling pag-aaral na ito sa salita ng Diyos at dalayan ko sa ang programang ito ay makakatulong sa ating paglago bilang isang mananampalataya at bilang isang Bible student, no? At nawa ang ating pag-aaral na ito at hindi lamang tayo ay magkakaroon ng mga panahon, no? At sa ating previous lesson, atin nang natalakay kung kailan ba nagsimula ang church, no? The body of Christ. Today, in connection sa topic na ito, ay ating itutuloy ating titignan itong transition period, no? Malinaw na ang entidad ang entidad na ito, itong body of Christ, ay isang misteryo, no? Ito ay unang ipinahayag, no, ng ating Panginoong Jesus kay Pablo, no, ayon sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 9. So, ang body of Christ ay binubuo ng sumampalatayang Hudyo at Gentil. Ito ang ating natututunan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos at sa nakaraan or in time past, no? Ang Diyos ay nakitungo lamang sa mga Jewish people, no? Tinawag ang mga Hudyo si Abraham at doon nagmula ang kanyang piniling bayan, no? Pinili ng Diyos ang lahing Hito, no? Itong Israel, no? To separate them among the Gentiles. Ang Diyos ang naglagay sa pader, no? Nagkaroon ng wall of partition between the Jews and the Gentiles. No? Ito ay tinatalakay sa mga nakaraan. No? Pinag-aralan natin yung God's timeline. No? So, ang Diyos ang naglagay ng pader, no? Para magkaroon ng pagkakaiba, no? Sa kanyang piniling bayan at sa mga hentil. No? Tandaan natin, habang naghihiwalay ang dalawang grupong ito, wala ang body of Christ, no? Sapagkat ang body of Christ ay binubuo ng believing Jews and Gentiles, no? Dahil sa dispensation of the grace of God, wala nang pagkakaiba sa dalawang grupo na ito, no? So it means nung nagkaroon ng paghihiwalay ito dahil wala pa yung body of Christ, no? Dahil nga sa sinabi ng Apostol Pablo sa Romans na wala nang pagkakaiba, no, between the Jews and the Gentiles sa panahon na ito, no. Sa ating pagpapatuloy sa nakaraan, ating natunghayan ng mga hentil na sumampalataya sa Panginoong Jesus ay naging miyembro, no, sa mga munting kawan. Sila ay sumama, no, sa mga little flockers, no. Ating nakita sa mga talatang natunghayan natin, ang pangangaral ni Apostol Pablo ay hindi para sa katawan ni Kristo. Hindi ito para sa katawan ni Kristo, no? Sa kanyang unang pangangaralan, no? Sapagkat ang unang niyang pinuntahan ay ang mga Hudyo, no? Proclaiming to them the gospel of God, no? That Christ is the Son of God and declared by the power of His resurrection, no? Sa kanyang unang pangangaral sa mga Hudyo, may kinalaman sa kingdom program, no? Kasama si Barnabas, no? Makikita natin sa ating pag-aaral ngayon, no? So, nalaman din natin sa nakaraan sa ating pagtalakay, ano? Ang kahalagahan ng salita, no? O language, no? Na ginamit sa Biblia, no? Kailangan alam ng bumabasa kung ito ba ay nauukol, ano? Para sa kanya, no? Kailangan itong makita, no? Ito ba ay para sa kanya? Sapagkat ang inyong lingkod ay naniniwala na mayroong mga salitang hindi nauukol sa atin, ano? At ito'y nauukol para sa bansang Israel, ano? So, mayroong nauukol sa body of Christ sa mga hentil at doon sa mga Jewish people, ano? So, sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral ay tinitignan natin kung kailan nangaral si Apostol Pablo, no? Sa mga nasa katawan ni Kristo, no? Kung ikaw ay isang dispensationalist, alam mo kung kanino unang ipinahayag, no? Itong mystery of the fellowship.
in the same body, referring to the body of Christ, the church. Tandaan, ang Biblia ay walang tuwirang panahon, o oras kung kailan ipinahayag ito, yung body of Christ. Walang tuwirang panahon o oras, Subalit, pwede nating patunayan, kung kailan unang ipinangaral ni Pablo ang ebanghelyo ng biyaya ng Diyos para sa body of Christ, Makikita natin dyan sa salita ng Diyos. Ang inyong lingkod ay naniniwala sa pag-aaral ng salita ng Diyos. It is a progressive revelation. Habang ito ay ating binabasa, mayroong ipinapakitang katotohanan, o progresibong paghahayag. Sa ating pagbukas sa Acts chapter 13 today, we will compare spiritual things with spiritual, with spiritual things, But we need to stay in the context. Katulad ng nasabi ko na sa nakaraan, ang aklat ng mga gawa ay isang transition period. Itong transition period na ito ay katulad ng isang paglilipat ng lumang administration sa isang bagong administration. Ang patapos na administrasyon ay nasa ilalim ng kautusan. Remember that, sa Old Testament, they are under the law. Ito yung lumang administrasyon, So, at ang parating na administrasyon ay nasa ilalim ng biyaya. So, kinakailangan makita natin yon sa ating paghati, sa tamang paghati sa salita ng Diyos. Maraming hindi nakakaalam, tungkol sa bagay na ito, kaya naghahalo ang kanilang pananaw. Parang probinsya ng Pampanga, just as an example, ang Pangasinan ang pagitan ng Tarlac at naghalo ang salita nila doon, di ba? Mix yung kanilang salita dito sa may lugar ng Tarlac. So, balikan natin Acts chapter 13. Ating tandaan ang pakikitungo ng Diyos in time past, sa nakaraan, they were under the law, At nang dumating ang panahong but now, ito ating pinag-aralan sa ating mga previous lessons sa timeline, God's timeline, there are 3 ages, in your scripture, in time past, but now, and ages to come. So, sa nakaraan, ibig sabihin, in time past, they were under the law, At dumating ang panahong but now, Makikita natin dyan sa Ephesians chapter 2, basahin yung whole chapter. Ang pakikitungo ng Diyos sa tao ay nagbago. Nung ang panahong in time past ay nagtapos at nagsimula ang panahong but now, yung kasalukuyang panahon. Ang pakikitungo ng Diyos sa tao ay nagbago, naging nasa ilalim na ngayon ng biyaya. So, basahin natin ngayon yung Acts chapter 13 in verse 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, Manaen ba yun ang pronunciation, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Kung ating papansinin, ang mga taong ito ay mga propeta at guro. Sila ay tumanggap ng mga kaloob ng Espiritu. Sa palagay ba natin sila ay membro ng body of Christ? So, take note, inuusisan natin ito dahil gusto nating malaman kailan ba nagsimula ang body of Christ. At walang sinabi ang Biblia patungkol kung kailan nagsimula, kundi tinitignan natin ang tungkol sa pangangaral ni Pablo at ng mga unang Old Testament saints, o yung mga little flockers. Kung magkaganon, hindi ba nararapat lamang na mayroon din tayong mga kaloob sa panahong ito as part of the body of Christ kung nagsimula na noon? Di ba? Ang mga kaloob na ito ay tumigil na, of course, nang nagsimula ang body of Christ. Wala nang mga kaloob na yan, So, ating tinitignan na dito kung ang mga taong ito ay special people at sila ay bahagi sa isang special, itong mga Jewish people, o little flockers, sila ay mga limited group of people, sila ay maliliit lamang na kawan,
As the Bible says in Luke chapter 12 verse 32, no? Ito yung mga little flockers, no? Ito yung mga maliit na kawan na during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ, sila ay nanampalataya at sumunod sa kanila, no? At ang kanilang dalang pangangaral ay hindi yung dispensation of the grace of God, ano? They are under the Old Testament, ano? Ang kanilang programa ay para sa kingdom program, ano? Kaya nga ipinangangaral nila noon yung pangangaral ni John the Baptist at ang pangangaral ng ating Panginoong Jesus, prepare for the kingdom of heaven is at hand, no? Ang kanyang paghahari ni Jesus. Ito ang programa para sa Israel, no? At hindi programa yun for the body of Christ. Sabalit, hindi magtatagal sa panahon na naisulat itong ating tinatalakay, no? Sa aklat ng mga gawa, Acts chapter 13, ang kanilang programa ay pasamantalang nahinto, no? Temporarily postponed dahil sa pagtanggi ng bansang Israel, no? Sa paghahari ni Jesus, no? So, in verse 2, ituloy natin yung Acts chapter 13, verse 1, verse 2, as they ministered to the Lord, no? And fasted, the Holy Ghost said, ito yung nangusap ang Santong Espiritu sa kanila. Kanino? Separate me Barnabas and Saul, no? And Saul for the work whereunto I have called them. So tinawag sila ng Santong Espiritu for a special work. Barnabas, the little flocker, siya ay membro ng maliit na kawan na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. At si Pablo siya ay isang pariseo that time. Sila yung bago pa lang dito na nakakilala sa Panginoon si Pablo. Bago siya nakakilala, siya ang umuusig sa mga little flockers na ito, no? At siya isang pariseo, nagpabautismo sa ilalim ng kanilang programa. It is natural thing ng sabihin ng Holy Spirit na separate ni Barnabas and Saul para sa isang gawain na sila ay aking tinawag, no? Malinaw na ang katawan ni Kristo ay wala pa dito, no? Ewan ko sa iba, marahil iba yung pananaw, no? But for me, malinaw na aking nakikita ito. Tandaan natin, ang Diyos ay walang inihiwalay, no? Katulad ng mga nangyari sa panahon na yon na hiniwalay nila ng Espiritu Santo yung dalawa for a special work. Pero sa panahon natin ngayon, walang inihiwalay ang Santong Espiritu o Diyos para sa isang special work. No? Maikli lamang ang gawain na yon, ano? Sa isang gawain na ito, si Barnabas, ito ay membro ng little flock, no? At si Pablo ay tinawag silang dalawa, no? Para sa isang tiyak na gawain. Now, kung si Pablo ay tumanggap na ng kapahayagan mula kay Jesus that time, ibig kong sabihin yung kapahayagan na yun tungkol doon sa dispensation of the grace of God na siya ay mangangaral sa mga Gentiles, no? At ang ipinangangaral niya nakasama si Barnabas, for by grace are you saved through faith. So, let's say kung siya ay tumanggap na ng kapahayagan patungkol doon sa body of Christ. So, ang kanyang ipangangaral ni Pablo ngayon, nakasama si Barnabas, for by grace are you saved through faith. Of course, ito yung ebanghelyo na ating tinanggap, ano? So, ano ba ang mangyayari dito, no? Ito ay magiging problema sa kanilang dalawa. Sa kanilang dalawa, magiging problema yon, ano? Kasi, bakit? Sa pagkakataong yun, sa pagkakataong ito, ang tanging nalalaman lamang ni Barnabas ay ganito. Ito yung during those days, nang sila ay magkasama, kung ang kapahayagan ni Jesus tungkol sa biyaya ng kaligtasan, for by grace I received through faith, and that is not of yourself. It is a gift of God. Kung yun ang kapahayagan na yun ay tinanggap na ni Pablo sa ating Panginoong Jesus at magkasama sila ni Barnabas, magkakaproblema sila. Kasi iba yung ipinangangaral ni Barnabas. In James chapter 2 verse 14, ito ang kanyang nalalaman. Ano? Verse 14, what doth it profit? Sabi niya rito, my brethren, though a man say he hath faith and have not works, can faith save him? Tandaan natin, si Barnabas ay contemporary of James. Silang dalawa ay magkasabayan saan? Kumbaga sila ay
magkabat sila, no? Sabay sila sa paglilingkod sa Panginoon, no? Ito pa yung alam ni Barnabas. Sabi ni James 2:17, even so faith, if it hath not works, is dead, no? Being alone, no? Ang lahat ng ito ay alam ni Barnabas, no? Dahil siya ay nasa ilalim ng kautusan. They are under the law. James 2:18. Yeah, a man may say, sabi niya, thou hast faith, and I have works. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works, sabi niya. Mayroon akong topic about this to justification, ano? But anyway, later on, iuulitin natin to, no? Kasi masyadong mahaba itong topic natin sa YouTube, no? Meron akong topic, justification by faith para sa circumcision and through faith for the uncircumcision. There is a distinction, no? Sa dalawang justification na ito, no? Between the circumcision and circumcision, no? Pwede ninyong panoorin yan in my YouTube channel, no? Now, tingnan natin ulit itong James 2:20. Ito ang nalalaman ni Barnabas, ano, sa kanyang preaching na kasama niyan si Paul. But with verse 20, but wilt thou know, O vain man, the faith without works is dead, no? Kung ang alam ni Barnabas sa kanyang pananampalataya ay kailangan ng pagganap, ano? Kailangan niya yung good works, no? Dahil ito ang kahilingan, no? Ang kailangan, no? Ang tanong, pwede ba silang magkasundo ni Pablo? That time, nung sila ay magkasama na mangaral sila, no? And yet, sila ay tumungo sa mga Jewish people. Malalaman natin ito sa mga sumusunod na pagtalakay natin dito, no? Yung transition period, no? At ito ay makikita natin in the book of Acts, no? So, hindi sila pwedeng magkasundo, no, sa panahon na yun, ano. So sila ay tinawag ng Santong Espiritu para sa isang gawain, ano. Para isang gawain. Pwede ba sila magtrabaho na magkasama kung hindi sila magkasundo sa kanilang layunin? Na ibang ipangangaral ni Pablo, for by grace are you saved through faith. Ito namang isa, kinakailangan may good works dahil sila ay under the law. So anyway, ating itutuloy ito sa susunod na araw at maraming salamat for the meantime at God bless and to God be the glory.